is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much fear. Sa mga pumili ng Kiss on a Ring, ito yung reading. Tingnan natin kung sino'y nag-i-espiya sa inyo. I feel like you're destined to be rich one day. And that's the reason why may mga tao na nagsiselos sa ginagawa mo. But I feel na yung energy mo, you know, you're humble. And you're very patient with regards to career. I'm sensing na marami nag-SPS sa inyo guys, okay? And some of them are your haters. Maybe that's why you're here, because you're definitely aware about it, okay? Anyway, I feel like you're blessed by heaven for a reason. And na share mo kasi yung blessings mo sa may hirap. Maybe you're somebody that's already been popular. Kung hindi pa yung nangyayari guys, papunta na kayo doon. Basta ibahagi mo daw yung blessing mo sa may hirap. Okay, kasi isa yun sa calling mo guys. Kaya bibigyan ka ng blessings ng Panginoon to share your wealth to the poor. So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. Mag-ingat lang kayo guys kasi baka may mga nangi-scam. Lalo na sa online. Okay, so might as well na pag mahilig kayong bumili online, mas okay na rin na bumili na lang kayo ng personal. Kasi I really feel na may mga scam talaga na energy, okay? Siguro mahilig kayo mag-shopping pero you're not really aware na maraming scammer dun sa app na ginagamit ninyo. So, it's a message for you guys, okay? For random people out there. So, remember to take which resonates and leave what doesn't, okay? So, sino yung nag-e-espiya sa'yo? Ito yung mga tao na actually you break free from these people because you prayed about it to God na makawala sa mga negatibong tao sa inyong buhay. So, definitely, it's a past person at saka pinakawalan mo siya dahil itong tao na to ay deceitful. At dahil nahuli mo siya na deceitful siya, kaya blinak mo siya or kayo yung umalis sa connection ninyo. Ngayon, lesson na 3 have is this one. So, this person is spying on you to argue with you, to fight you, to hate you. Kasi nakita kanyang umaangat. So, intention niya is parang gusto kanya maligwak sa position mo with regards sa career. Can be it's about, you know, promotion, can be about, let's say, negosyo, or pwede rin following. So, whoever this is that's spying on you, this used to be a friend of yours or someone na close to you. As you can see here. Tapos, I feel na naging focus na kayo sa work. At saka yun nga, umaangat na kayo with regards sa career. At itong tao na to, baka nagwala dahil nakita kanyang umaangat. At yun na lang yung kinabibisihan mo. So anyway, kung sino may nag-i-espiya na yan, I think God already gave you a clue who this is. Okay, with this hope card being here, baka kasi napanaginipan mo siya. And I'm sensing na the reason why God is giving you signs because of the reason na malapit kayo sa Kanya at madasalin kayong tao, as you can see here. Okay, so gusto ng Panginoon na maging peaceful yung iyong buhay. So, whoever this person is na nag-espiya sa'yo, ito yung tao na materialistic, ito yung dahilan din kung bakit siya stagnant in terms of money issues, okay? So, ito yung tao na tamad at saka siya yung tao na naglilihim sa inyo. And
I'm sensing with this one as well. So you withdrawn from this person, maybe because of the reason that you gain an idea na dahil sa taong ito kaya ka rin minamalas kasi may ginagawa siyang kalokohan behind the scenes. And because you got aware about it, kaya mo iniwan tong tao na to. At syempre nasaktan ka dahil nalaman mo na itong tao na to pala ay nagbebetray sa'yo. And kung sino may nag-SPS sa inyo guys, maybe this person is actually gossiping. I feel like lies about you, to be honest. And I really feel na baka na-discover mo about this at nasaktan kayo dahil sa mga pinagsasabi niya about you. So, I feel na heaviness sa mata kasi I really feel na on your end, you really have good memories with this person. Pero yun nga, nagbe-betray lang siya behind the scenes. Hindi ka man lang niya natrato na tunay na kaibigan. Kasi I feel like on your end, you're not doing that to this person, okay? So, anyway, this person is jealous of you. Dahil, may mga tao kasi na tumutulong sa'yo at ayaw niya yun. Okay, kasi kung sino man to, as I told you, siya is stagnant. Okay, baka kasi siya yung tipong tao na hindi tinutulungan or may mga tao talaga na sa kanyang paligid, hindi ganito yung energy. At saka naiiyak siya dahil doon, I feel na may pagka-selos at selos itong taong to. So, whomever this is, guys, is definitely your hater and they want to put an ending sa ginagawa mo with regards sa iyong career at ganun din ayaw kanila na tinutulungan ng mga tao. Gusto nilang maging kagaya mo sila na in a stagnant energy with regards sa career or sa pera, okay? Kung sino man siya, nag-SPS sa inyo, may away na nangyari sa inyo. Siguro dahil na-discover mo kung ano yung ginawa niya sa'yo behind the scenes, siguro nagalit ka dahil doon, nag-iwalay kayo at pakablinak mo na humantong sa ganun. So, I feel until now you're hurt about the betrayal and everything. So, kilala mo na kung sino to guys, okay? Kung sino nag-SPS sa'yo. So, we got kiss on a ring. It says here many options, decision, unconventional, string along, and one night stand. So, I think whomever this is na nag-spy sa inyo, ito yung tao na, marami siguro siyang pinagsasabihan ng mga gossip, ng mga lies. So, ito yung tao na pinakisamahan mo, I feel na for a long period of time, hindi lang siya one night stand, okay? I'm sensing talaga na ito yung tao na talagang pinagkatiwalaan mo. At naiiyak ka dahil yun nga, after ang pagkatiwalaan, after mo, tinatong kaibigan, gaganituhin ka na lang. So, anyway, tingnan natin kung ano pang meron. So, I feel na yung mga tao talaga, okay, mabilis daw magselos. So, I have this one in reverse. 4 in either way, okay? So, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, hindi kanya basta-basta magagalaw. So, kung takot kayo na baka saktan ka niya or something, I feel na sa ngayon, you live far away from this person. And I really feel na yung manipulation niya, it will not work kasi magtataka yung mga tao, but until now, you're updated about this person's life, okay? And I'm sensing na mapapaya lang siya kung lalo kanya dinidiin. Kasi I don't feel na, you're doing something against this person. At magtataka rin yung mga tao, okay? So I have the Phoenix here in either way. We also have this one greed in reverse. So, kung sino man itong tao na nag-SPS sa inyo, nakita niya kasi yung mga panahon na nasa gipit ka na panahon, tapos bila kang umangat. Ito yung tao na may crab mentality attitude, na instead na magtuwa siya, na maangat ka, sinisiraan ka pa niya or gusto ka niyang babagsakin. And this person is aware that you are not a bad person. You're not even greedy. Gusto mo lang talaga na makaranas din na umangat sa buhay. And you are a hard worker.
person, okay? So you also care about this person. You used to care about them. 4 is an easier way. And we also got Keys in reverse. So I feel na itong tao na to, hater mo siya. Hindi naman siya talaga naging supportive sa'yo. But in your end, you definitely care for this person nung time na friends pa kayo. Pero nung feeling ko kasi guys, kahit nung friends pa kayo, I don't feel this person cares about you. I think that they could be gossiping behind the scenes. Okay? Never kanya tinatong kaibigan. Hindi ko yun nasa-sense yung pagmamahal na energy. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. I feel like you're destined to be rich one day. Okay? And popular for some of you. It really depends on yung work ninyo. So, let's see what else do we have here. I feel na gusto mo ng karma reading. Okay, karma later daw after this, okay? So, tinan pa natin kung sino pa nag-e-espaya sa inyo. Okay, sabi nila nagsaselos sa yung tao na to, kaya kung ano sinasabi tungkol sa'yo. Kung i-browse kasi ng mga tao yung channel mo, they will notice that this person is definitely lying about you. At saka, nafe-feel ko rin yung tears, okay? So, may mga tao siya na pagsabihan about you na naiiyak kasi naawa sila sa'yo dahil kung ano nung pinagkakalat niyang chismis about you, okay? Whomever this person is that's spying on you, you actually break free from this person already kasi may nagawa siyang kalokohan. I feel na yung ginawa niya is siguro nagchismis siya with regards to some of his or her friends. And dahil doon nasaktan ka, dahil may nakaalat siya na chismis at ang problema ka sa ginagawa niya. Ngayon, kung sino man itong nag-espiya sa'yo, I think that you already blocked this person. Yan nga, tinitingnan niya yung, I don't know kung negosyo to, kung channel, or pwede rin career, basta may kinalaman sa pera, okay? Ini-espiya niya, napapasiya na dumadami yung pera mo, dumadami rin yung mga tao na tumatangkilik sa produkto mo, or pwede rin sa yung channel or following. So, nagsiselo siya kasi yung sa kanyang buhay, puno siya daw ng kamalasan na banggit ng mga anghel. At saka siya rin ang tao na I really feel na naiiyak kasi kung anong gawin niya, hindi siya nakakapag-manifest ng pera. So, yun nga, ito yung tao na backstabber, hindi talaga at peace yung kanyang buhay. Kasi marami siyang ginagawang katarantaduhan, okay? And this isn't a good person at all. At saka hindi din siya go-getter. As you can see here. Kaya siya naiinggit kasi hindi siya kagaya mo. Okay? So, kung sino man tong tao na nag-SPS sa inyo, I feel na meron na siguro silang jowa, as you can see here. Okay? But it's kinda like a passionate relationship. At saka, I really feel na nalulungkot ka talaga, nadidismay. Alam mo yung katotohanan about this person already, okay? And I'm sensing this person is jealous of you kasi masaya ka emotionally sa ginagawa mo. Kasi so far, nakita ko kasi sa energy niya, puno ng kalungkutan at inggit, okay, sa mga taong kagaya mo. And kahit na single ka and so kinainggitan ka pa rin ng taong ito at nawiwerdohan ka talaga sa kanya. So anyway, kung sino man itong tao na to, siya yung tao na hindi man lang niya naisip yung pagkakamali niya. Ito yung tao na lagi ka sinisisi kung may kamalian siyang nagawa. Sinasabi niya sa mga tao, ikaw yung may kasalanan, kaya nag-away kayo and so on. So kaya ka naiiyak kasi hindi siya umaamin ng pagkakamali niya. At saka napakasinungaling niya. Tsaka nawala na talaga kayo ng gana, kahit respeto para sa taong ito. Kasi sa ginagawa niyang kalokohan, okay? At yung sad to say pa dito guys, hindi ko na-feel yung guilt sa kanya.
Kasi iniisip niya na wala siyang kasalanan, okay? Kahit na meron naman. So, ngayon, tinan natin yung kanyang karma sa paggawa ng mga ganitong bagay sa'yo. I think this person is spying on you because of the reason na gusto na naman niya na may mabunyag about you. Gusto niyang pagchismisan ka. Kaya ka siguro naiiyak with regards to this person. I feel hindi siya tumigil, okay? Kasi if yun na dati na niya itong ginagawa kahit nung friends pa kayo, nung hindi pa kayo magkaaway. At alam naman ng mga tao yan, at na-observe din kasi nila yung ugali, hindi din maganda. Dati hindi naman ng mga panahon na mapapansin yun ng mga tao at ibablock na rin siya kasi may di siguro siya sa chismis, diba? So, since ayaw naman machismis ng mga tao, so mag-aalisa yan sa buhay niya. Yung kanyang karma, hindi siya matutuwa sa kanyang buhay. At saka, pipilitin siya ng Diyos na maalala yung mga ginawa niyang kalokohan para ma-realize niya na nakakasakit siya ng damdamin. Kasi gusto ng Panginoon na mag-focus na lang siya sana sa pera at iwanan niya yung ugali niyang mahilig siya mag-chismis kasi nakakasakit siya ng damdamin. Okay, so, remember yung ginawa niya sa inyo na pinipilit niyang pabagsakin yung iyong negosyo, yung iyong channel, kung ano man yan. So, yung kanyang karma yan ang mangyayari sa kanyang career. Okay, mawawalan siya ng trabaho or pwede rin negosyo. Kung may negosyo man, mamalasin siya about it. At hindi lang yun, guys. Okay, nakakarma siya. Baka may mga taong nag-i-scam sa kanya or pwede rin may mga taong deceitful din sa kanyang buhay na nagsisinungaling. Ngayon, isa sa kanyang karma, so as I told you, may nagsisinungaling sa paligid at dahil doon, may problema siya sa pera. Isa yun sa kanyang karma. So, I feel with this one as well. So, may mga tao na lalayo din sa kanya kasi marirealize sila na siya yung tao na masama sa buhay nila at walang ginawa kundi magchismis, manira ng mga tao, and so on. So, anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your person, and God bless all of you. Sa mga pumili ng hammer card dito niyo reading, tingnan natin kung sino nag-espiya sa inyo. I feel na kung sino man to guys, okay? Ito yung tao na I feel na napakasinungaling, okay? At hindi mo siya talaga mapagkakatiwalaan. I feel this could be one of those people na nagsasabi ng negative about you to someone. Na-feel ko din ang heavy sa mata guys, okay? So, baka meron kang past with this person. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na itong vibe na to ay ex, okay? Baka ex-lover nyo siya na nagsisinungaling about you. I feel this person find you interesting these days, okay? Kaya kanya pinapanood behind the scenes. Pero kasi guys, yung energy niya sa akin ay snake. Okay? So, huwag kayong basta magtitiwala sa kanya. Na-sense ko rin na hindi siya makatao at hindi rin siguro siya maka-Diyos. Or pwede rin na nagpapanggap siya na maka-Diyos pero hindi naman talaga siya ganun. Hindi ko nasa-sense kasi yung good vibe sa kanya. Okay? So, anyway, let's see. So, ito nga yung iyong ex, okay? Kasi nakita ka niya na busy ka mag-work at wala ka inaalala sa buhay. So, iniispiyan niya yung trabaho mo.
Yun yung nangyari. So, itong tao na to malungkot kasi nakikita kanya naka-move on, siya ay hindi naka-move on sa'yo. So, I feel this is more on ex with regards sa love situationship or pwede rin friendship na talagang deep. Okay? So, kung sino man siya, yan nga, hindi pa siya naka-move on sa'yo. I feel na kung sino man ito, guys, siya yung ahas sa inyong relasyon. Or siya yung deceitful dahilan kung bakit naghiwalay kayong dalawa. Ngayon, whomever this person is, I really feel that this person is single and they could be daydreaming na magbalikan kayo uli. Pero I don't really feel na gusto mo sa kanya kasi, you know, may ginawa kasi siyang mali, okay? If ever this person might come back to you, baka mag-away lang kayong dalawa. Kasi first of all, nakita ka ng evidence siya kung naman ang ginawa niyang kalokohan. At saka yung basta inyo, nasa sense ko yung galit na energy. Okay? Dahil sa ginawa niyang, I feel ng pagsisinungaling. Okay? So, I'm sensing na ito kasi nangyari sa inyo na kayo ay blessed without this person in your life. Okay? Kasi, I'm sensing na kung sino man tong ex mo, nakaranas kasi siya ng blessing eh. Nakaranas siya ng pagiging swerte sa'yo. Pero, hindi kanya kasi, tinake for granted kanya. Hindi kanya pinahalagahan. Okay, at saka naiyak ka dahil hindi kanya natrato ng maayos. Okay? So, ito yung tao siguro na nagkaroon ng aksidente or pwede rin something talaga na major na bad luck sa kanilang buhay at siguro dahil dito kaya kanila naalala kasi you used to actually be this blessing in their life at nung nawala ka baka walang nag-aalaga sa kanila. Or wala nag-asikaso for them. So, anyway, this person now cherish your connection. And ito yung dahilan kung bakit siya actually tumitingin sa yung social media. Or nag-espiya din sa'yo with regards sa work situation. So, I feel here, guys, okay, kung sakali man na nagsinungaling siya, nag-gossip siya, I think it's more on, you know, yung beginning part. Na naghiwalay kayo, may away, baka kasi sinabi niya yun to defend himself or herself. Pero sa ngayon kasi na they cherish you now, I don't feel na they are saying bad things about you. Because first of all, they're dreaming na bumalik ka sa kanila. So, for sa energy, you know, nagkakaroon ng blockage sa throat kasi, to be honest with you, ayaw na ng Panginoon sana na maging kayo uli. Kasi, itong taon na to deceitful, kaya siya minamalas. At I'm sensing na you're somebody that's really different from this person, authentic kayong tao, hindi kayo sinungaling, at maka-Diyos pa kayo nasa-sense ko din. So, anyway, whomever this is, I feel na yung mga friends niya ina-encourage na magkabalik kayo. So, that's also the reason why kung bakit kanya inispiya kasi in-encourage siya ng mga kaibigan niya yung first move niya is to spy on what's going on with you and to see if you're single or not. Baka kasi gagawa siya ng action to try to make you their boyfriend or girlfriend again. Kasi nakaranas siya ng true love with regards to you. So, as I told you, this person is currently single and that's the reason why na nag-espiya siya sa inyo with regards sa career kasi gusto niya magbalikan kayo, okay? But you break free from this person, I feel like you're well off without this person. Iba naman sa inyo, baka meron na kayong tao sa ngayon. So, pero yung iba sa inyo baka single pa. Remember, take which resonates and leave what doesn't, okay? So, we got this card which means hammer. It says here, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, and working on it. So, I'm sensing na itong taon na to, inispiya ka niya sa trabaho mo. At, you know, siya yung sabotage siya yung connection at gusto rin niyang i-rebuild yung relationship, okay? But it's really up to you if you will give this person a chance or not. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel na tinamad na siya maghanap ng iba. So, we got the use in reverse. I feel na iba sa inyo, trinato kanya as someone for passion purpose only.
And yan, nag-cheat siya sa inyo and this person is sad kasi hindi kayo yung tipong tao na user or cheater. Talagang aswerte niya with regards to you kasi hindi mo siya minaltrato at saka trinato mo talaga siya na jowa mo na mamahalin. Okay? Sad na, hindi kanya trinato ng maayos. So this is somebody na gusto niya sana ng another chance and that another chance, gusto niya sabihin sa'yo na hindi ka na niya gaganituhin. Okay? Kung ano man ang ginawa niya before. So, nagsisisi siya sa kanyang kasalanan and I'm feeling here na naiiyak siya dahil naalala niya yung betrayal na ginawa niya sa'yo at hindi ka rin naman niya masisisi kung bakit ngayon iniiwasan mo siya. We have to busy here. So, busy siguro kayo sa work at saka inobserbahan ka niya habang nagtatrabaho. So, you have to save in either way. So, before siguro hindi talaga safe na siya yung tao mo in the past kasi yung hindi siya mapagpalaga sa'yo. And I feel na you have a tendency to ignore them because of the reason that you don't feel safe with this person. Kasi you feel like you're not standing on a stable ground with them. Kasi first of all, hindi sila marunong magmahal, okay? Kasi hindi ka nila pinahalagahan. So, this one, we got the Tower here in either way and we got the T. So, isa rin na dahilan kung bakit kanila iniispiya kasi meron siguro silang kakilala na tinignan ko na yung ginagawa mo and maybe these people say something about you. So out of curiosity, they look at your social media or maybe they look at you at your work, okay, because maybe they're curious about you. So you have to rest in either way. So I think na ito yung energy mo na talagang nag-rest ka. Okay, nagpahinga ka sa relasyon. Like, you become single to heal. Okay, tsaka naiyak ka pa rin sa ginawa niya kasi masakit eh. So, I feel na iba sa'yo na single. Yun yung dahilan mo why until now you're single because you're healing from whatever this person has done to you. And you could be realizing that you could be better off without anyone else. So anyway, let's see what else do we have here. I feel like you passed the test of heaven for you. I feel like ayaw mo sa kanya na sinungaling siya, tsaka I really feel na nagsisisi talaga siya sa kasalanan niya. Pero, hindi na kasi maibabalik yung panahon. Okay? Naiyak ka. Parang ang bigat ng ginawa niya sa inyo. So, this is sad. Okay? This is somebody you used to love. Talagang magkarelasyon kayo before yung nag-SPS sa inyo. So, ito yung taong minahal mo. Tapos, ngayon, gusto ka rin nilang mahalin. Okay? Gusto nilang humingi ng tawad sa'yo, kaya gusto nilang bumalik, okay? So, nagsisisi sila sa kasalanan, kaya pinapanood ka nila behind the scenes, okay? So, anyway, yeah, they want to offer love, pero baka tanggihan nyo guys because you're happy without this person. At yung iba naman sa inyo, baka may karelasyon na kayo. And that's why you will ignore them. Tingnan natin kung ano yung kanilang karma kasi nakita naman natin dito na sila'y nagsabotage ng inyong relationship. I feel na maraming pinagbago sa iyong buhay. Simulan umalis tong tao na to. I feel na lagi siya may kaagaw sa relationship. Okay, baka kasi kung sino man to guys, they could have betrayed you for another person. So, kaya yung kanilang karma, iiwan din sila as you can see here. So, meron lang silang stability with regards sa money concerns. So, yung hindi maaalis sa kanila.
Pero kasi yung kanyang karma, hindi siya maka-move on sa'yo. Kasi, you are someone na talagang dapat niya pinili. Okay, kaya hindi siya maka-move on, tsaka maiiyak siya, madalas kanya maaalala. Kasi ito nga yung dapat hindi niya ginawa na sirain yung connection. So, patuloy siya maging guilty and ashamed sa kanya nagawang paghiwalay sa'yo. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person, and God bless all of you. Sa mga pumili na not today card dito yung reading, tingnan natin kung sino yung nag-espaya sa inyo. I feel na kung sino man siya, iniiwasan mo siya. Kasi I feel na tapos na yung connection. Baka may galit. Okay, kaya may narinig tayo na ingay. So, I decide to be away from this person, okay? I also sense anger energy dito. Parang naka-overwhelm kasi yung feeling sa heart na may galit, okay? Ngayon, i-clarify natin yung cards. I feel na may dahilan ka naman, ba't mo siya iniwasan? Kasi siguro may away na nangyari or may hindi mabuting pangyayari dito, okay? Kung sino man ito, I think this person is spying on you kasi pinatrabaho ka niya. Para tinitingnan niya kung umi-epekto ba yung kulam niya sa'yo. At kasi kung umi-epekto yun, baka ulit-ulitin niya na kulamin ka. Kasi umi-epekto. Ngayon, tingnan natin kung ano to. So far, to be honest with you, hindi naman umi-epekto yung kulam kasi until now you're working, as you can see here. Tsaka nakaakit ka ng mga tao na nanonood sa yung following or pwede rin sa yung negosyo na tinatangkilik, okay? So anyway, yun nga, you're actually rising up with regards sa yung following or pwede rin sa negosyo. And this is somebody na they are trying to control kung ano man ang patutunguhan ng iyong channel or pwede rin ng iyong negosyo. Or can be following. So as I told you, whoever this is that's spying on you, ito yung tao na nagka-curse sa'yo. At saka, you are somebody that's really desirable. Talagang, yung mga tao, they felt drawn on what you're doing talaga. Tsaka sa mga produkto na binibenta mo. So, I feel na di nila talaga mapigilan yung pag-angat ng iyong negosyo or pwede rin ang iyong following. So, anyway, whomever this is, they want changes to happen in your life kasi nakita nila sa ngayon na yung mga tao sa paligid mo, they care about you, they love you, at saka nagugustuhan nila yung produkto or pwede rin yung mga pinapost mo at hindi nila nagugustuhan yan, kaya patuloy ka nilang kinukulam. Ngayon, kung sino man nag-espaya sa'yo, this is somebody talaga na nakita niya na nakalaan talaga sa'yo yung ganun trabaho or pwede rin negosyo. At kaya hindi nila ito mapigilan kasi that is on alignment with regards to you. At saka yun talaga yung blessing sa'yo ng Diyos, kaya ka kumikita with regards sa ginagawa mo. Ngayon, whomever this is, may nagawa silang mali sa'yo. Kaya nangyari dito, blinak mo sila at saka talagang pinaprotektahan mo yung sarili mo against them. So kahit na may sorry sa nangyari dito, I feel na hindi mo kasi, parang kung may nangyari na kasi lamat sa connection, hindi mo na tinatanggap yung tao uli. Okay, so I feel na tama lang yung ginawa mo kasi first of all, hindi siya tumigil sa pangkukulam or kung ano man ang ginagawa sa'yo na pagbabatikos. So, I really feel na anger energy. So, I feel na on your end, you're mad at them because
hindi siya tumigil. Okay, patuloy niyang ginagawa yung mga kalokohan na yan. I don't really feel na may nagawa kayong mali sa kanya. I feel this is somebody talaga na deceitful or nahuli mo lang na may ginagawa siyang kalokohan sa'yo, kaya you distance yourself from whomever this is. So, kung sino nag-SPS sa'yo, iniwasan mo siya dahil napansin mo na siya siguro yung dahilan kung ba't ka nagkakaroon ng losses. Kasi nakita mo naman with regards sa reading mo na gusto ko niya talagang pabagsakin sa ginagawa mo. Pero hindi ko kasi nakita dito na may dahilan ba't niya to ginagawa. Okay, may something wrong lang talaga sa kanya, okay? Kasi on your end, di mo na siya pinansin at saka wala ka rin ginagawa na paninira or kung ano man sa kanya. You're just doing your job as of this time. Kaya ka rin naiinis kasi, they're not like you. Okay? Gusto mo sana lumayo na lang sila at hindi ka na sana nila sinasaktan ng ganito ng palihim. Okay? So, anyway, ito yung iyong card. Na today, it says you're not dealing hurt, avoiding a conversation, person, boundaries, and still angry. So, I'm sensing yung energy mo talaga ay galit ka sa kanila dahil nga gumagawa sila ng ganito sa'yo. And I'm sensing like, yung kanilang energy talaga ay hindi maganda kasi, they could be revengeful. Okay, hindi ka nila tinigilan. At saka, I feel na tama lang ginawa mo that you set healthy boundaries already. Okay, and yung gusto ko sa inyo guys, hindi kayo kumantis sa kanya. Like, you just distance yourself from whomever this is. So, anyway, let's see what else do we have here. So, pasensya na talaga sa tunog, guys. So, we have the why in either way. So, you could also be wondering kung bakit niya ito ginagawa sa inyo. Maybe that's why you're here. To be honest with you, walang dahilan. Okay, wala ako na sense sa dahilan. Baka kasi, guys, okay, I will give an example. If ever, the case situation is that you're actually doing your mission work on earth, may mga tao kasi mainit ang dugo sa'yo kasi there could be working for the evil. Okay? So, kung sakaling ganun, yun ang dahilan nila. Kaya kanila pinag-iinitan. So, yun lang kasi nakita ko dito na posibilidad. So, you also have the love in reverse. Whomever this is that's spying on you, definitely they are your hater. And you're definitely divinely guided to avoid them. And I'm sensing here as well na siguro pinipilit sila din ng Diyos sa magbago. Maybe you meet this person to direct them towards the right direction, pero sad to say, hindi sila nagbago. Lesson that we got is this one, let go. So you already let go of this person, whomever they are. So you have the boss in either way. So as I told you, they really try the best that they can to control your life or manipulate it. Pero kahit anong gawin nila, hindi ka nila mapatumba. Okay? So anyway, we also have this one here in either way. So they're kind of like distorting your life, your fortune. So you have the twin here. And we also got the use in reverse. So kung sino man tong tao na to, I think that they make sure na hindi kayo magtatagpo ng iyong twin flame or pwede rin ng tao na meant para sa'yo. I feel that these people are really evil, okay? Siguro napagtipan ka nila or pwede rin kasi na may nagawa silang di maganda, kaya mo sila iniwasan at napansin mo to agad. So, I feel na some of them, they work in groups, honestly speaking. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. I feel na gusto mo agad ang karma reading. Pero tinan natin kung may bibigay pa ba sa ating information. Okay. So, God really made you aware about them.
I feel like you're destined to be popular and rich one day. At hindi ka talaga nila mapipigilan, whether they like it or not, okay? Kung sino man nag-SPS sila, sa'yo, sila ay sinungaling, as you can see here. At yun nga, tinitinan ka nila na meron kang money, na meron kang jowa din, kung meron man. At siguro ito yung mga tao na gusto nilang pabagsakin yung iyong relationship. Okay, and you really wonder why they're doing this. I think the reason why, as I told you, they work for evil. And that's the reason why pinag-iinitan ka nila. And actually, God made you be aware about it. So, because of the reason na maybe you're watchful over your comments, over the energies, and so on, or signs, kaya naiiwasan mo sila. So, hindi sila tumigil sa pagtingin sa iyong social media. I'm sensing social climber, so baka iba sa kanila ay social climber. Ngayon, tinan natin yung kanilang karma kasi until now, di kanila tinigilan. Okay, so I feel na wala silang patutunguhan kasi, instead na mag-focus sila sa buhay nila, nagpo-focus sila na sana nag-i-wish sila na sana mag-downfall yung iyong career, okay, tsaka yung iyong love life. So, mangyayari syempre, may balik yan. So, yung karma nila, laging kulang yung kanilang pera or laging may issue with regards sa money concerns. Hindi rin sila aangat at hindi rin sila respetuhin ng mga tao. Ang baba ng tingin sa kanila. I'm sensing here as well na hindi nga sila nagbabago. Patuloy nilang ginagawa tong kalokohan na to. So, yung karma din nila, hindi sila makakatagpo ng mga tao na mabubuti. Okay? Prone sila na maka-attract ng mga tao na kagaya nila na hindi mapagmahal at kung may magkakajowa man sila, maghihiwalay sila kasi yun nga, hindi mabuti yung kanyang magiging partner. At ganun din yung mga magiging kaibigan niya. So, lagi na lang na may hiwalay na nangyayari at saka pwede rin may mga away at saka maiyak siya dahil dito kasi wala na siya makita na matinong connection. Can be about sa, let's say, mga kaibigan or pwede rin sa partnership. So, yun nga yung nangyayari na ma-manifest niya yung mga negatibong tao sa kanyang buhay kasi ganun din yung kanyang energy is more on hate, okay? So, yun yung kanyang karma. Ngayon, yung karma rin niya, may magbe-betray din sa kanya behind the scenes at hindi niya to basta-basta mapapansin kasi nagoyo siya or nauto ng tao sa paligid. Ngayon, yung kanyang karma rin, God will actually keep them stuck as you can see here para hindi ka na nila gambalain. At saka kung sakali man, ito yung mga tao na naglalagay ng negative comments about you and so on, mangyayari din yun sa kanya na may mga tao magsasabi ng negatibong bagay about sa kanya. At hindi lang yun, masyado mabigat yun sa kanya, patuloy niyang iisipin yung mga negative comments na yan. Ngayon yung kanyang karma, may mga tao na mamahalin ka at saka dahil dito na they felt drawn to you, ay, magkakaroon ka ng pera because of it, okay? I feel that despite of people hating you, may mga tao talaga na nagla-like or nag-a-admire ng ginagawa mo at hindi nila yan mapipigilan, okay? So, isa rin sa kanilang karma and, mawawalan sila ng opportunity at saka, with this one in reverse, dahil dun sa kulang na pera na meron sila, hindi sila actually maka-go after kung ano man ang negosyo na gusto nila. At saka, yun nga, mawalan sila ng opportunity, kaya, they will be stuck with regards sa kanilang career. Okay, so anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give us some insight about your person and God bless all of you. Sa mga pumili na soulmates card dito in your reading,
Tingnan natin. Kung sino nag-SPS sa inyo. I kind of feel like twin flame energy dito. Pero, hindi kayo para sa isa't isa, okay? At yung iba sa inyo, kung hindi naman ka twin flame, baka kasi, soul tribe. Some sort of, okay? So, i-clarify natin yung cards. But I feel like this person betrayed you. Secretly, and some of you not even aware kung anong betrayal yung ginawa sa'yo. I feel this person still interested in you, but distancing themselves from you. Yet they watch you from afar. Okay? So, kung sakali man nakagawa siya ng mali, nagsisisi siya sa kanyang ginawa. At wala siya magawa kundi tingnan ng ginagawa mo habang siya'y nalulungkot. Okay, parang gusto niya mapag-isa sa ngayon. I feel here na hindi kanya tadhana para sa isa dahil siguro sa isang pagkakamali. Pero tingnan natin, okay? So, kung sino man to nag-SP, I would say na talagang swak kayo sa isa't isa, talagang magkasundo kayo kasi may pagka-balance yung energy dito. But yet, nagbago yung lahat-lahat. Dahil siguro, yung isa sa inyo, I'm not sure if this is the person who did the wrong thing, naghiwalay kayong dalawa. So, kung sakali man na siniraan ka niya or may nasabi siyang di maganda sa inyo, nagsisisi siya sa kanyang nagawang kasalanan. At naiiyak siya kasi dahil sa ginawa niyang kalokohan, ngayon, maghiwalay kayo. Okay? The reason is because you're seeing this person as someone that is deceitful. Iba sa inyong galit pa kayo sa kanya kasi yun nga, masama yung nagawa niya. Okay? At hindi nyo pa siya napatawad, iba sa inyo, okay? So remember, take which resonates and leave what doesn't kasi may nasense akong energy na hindi pa napatawad kung sino yung nag-i-espiya. Okay? So, anyway, nga nagkahiwalay kayo kasi yung isa ay deceitful. At saka, siguro you decided to move on from this person. I feel na talaga yung galit, nandun yung energy, okay? So, yeah, you blocked this person already, kung sino man yun. So, kung sino man ito nag-SPS sa inyo, dati mo siyang karelasyon, at siguro loyal ka sa kanya before, pero siya kasi, siguro ginawa niyang joke yung connection. Baka, niloko ka, baka nag-cheat, okay? Or pwede rin na pinagtawanan ka niya kasi in love ka sa kanya. Mga ganun bang bagay. So, kaya ka nalulungkot kasi sa ginawa niya. So far naman, itong tao na to, akala niya kasi na parang ilusyon lang yung connection. Kaya yun nga, niloko niya yung connection, pinagtawanan ka niya kasama ng kanyang barkada, baka yun yung nangyari. So, anyway, I think na hindi ka dapat niyang pagtawanan. Kasi kung may nabanggit ka man, na let's say, nasabi mo sa kanya, twin flame kita, soul tribe kita, and so on. Kasi guys, to be honest with you, yun kasi yung nasa sense mo, or pwede rin may napanaginipan ka. Kaya mo yung nasabi sa kanya. So, sana, hindi niya actually pinaglaruan yung sinabi mo or yung iyong damdamin. Ito siguro yung tao na hindi naniniwala sa mga bagay-bagay na mga sinasabi mo kasi I feel yung kanilang energy may pagkatigas ang ulo tsaka may pagka-rebelde yung energy. Ngayon nag-ending yung connection ninyo dahil nga sama-sama niyang ginawa sa inyo.
Lesson that we have is this one. So, kung sino may nag-SPS sa inyo guys, nagsisisi siya sa ginawa niya. And this person could be trying to get your attention kasi gusto niya sana na maging friends kayo. Kahit yun lang, kahit hindi in a relationship yung mangyayari. Kasi this person is aware na hindi mo na siya bibigyan ng second chance. But they could be hoping na sana mag-open ka ng heart for him or her para maging friends kayo. Kasi this person could be thinking na, nabanggit mo sa kanya na you guys are destined to be, etc. So this person could be assuming na you guys are meant to be. Okay? That's the reason why gusto niya sana magkabalikan kayo. Can be as friends only. So anyway, this is your card, soulmates, and it says here, soul connection, partnership, agreement, and soul contract. So maybe yung connection nyo ay ganito, talagang yung situation is talagang napaka-intense. Okay, talagang hindi mo yun na-feel sa ibang tao, kaya siguro may nabanggit ka sa kanya, tapos hindi kanya pinaniwalaan at kung ano yung pinagagawa niya. But you're not really lying to this person, okay? Nabanggit mo lang talaga sa kanya yung nararamdaman mo. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we got my angel. We also have the wise. So, yung connection nyo talaga is something na mysterious, okay? At saka nagtataka ka rin sa inyong connection. Kasi you feel that this person is the one for you during that time na hindi ka pa niya betray. So, you have the 10 in reverse. So, nasa inyong pagkakataon nyo guys, okay? Hindi niya na-acknowledge yung connection. So far, may hate na nangyari. So, nainis ka kasi binaliwala niya yung connection at saka binetray ka niya. So, you have the near in reverse. So, ngayon, far away from each other kayo sa ngayon kasi ni-ignore mo siya, blinak mo siya, tayo mo na siyang kausapin. So, you have the mask here in reverse. And we also have this one. So, sa ngayon, this is one of those people that follow you in social media. Kung meron pa kayong social media, or kung hindi man yan ang sitwasyon, baka kasi sa negosyo, pwede rin pina-follow niya yung negosyo. Okay, kung ano man ang following na yan. So, yun yung kanyang paraan to spy on you by your work or by your negosyo, kung ano man yun. Yeah, this person is definitely spying on whatever you're doing because you're cold-hearted towards him or her. Baka blinak mo na siya. 7 is in reverse, okay? So far, to be honest with you, kaya siya malungkot, okay? Kasi nawalan siya ng guidance. Okay, na-block kasi kasi siya yung tipong tao na stubborn, okay? Maybe nangyari na ginaguide na siya kung ano dapat niyang gawin. Kahit yung sarili niyang guides mismo na mga signs ni God, yung mga pinapadala niyang anghel, hindi siya nakikinig, okay? Kahit sa inyo. So, kaya nangyari dito, isa sa karma niya, nawalan siya ng divine guidance. Kasi nga, pasaway siya. At hindi siya sumusunod. So, anyway, let's see what else do we have here. So, if you know whomever this is, guys, parusahan na siya sa ginawa niyang panloloko sa inyo. I feel like karma yung ibibigay sa atin dito kasi you're aware now who this is, okay? So, let's see. So, karma reading na to. Kasi, yun nga. Aware na kayo kung sino to. So far naman, na-sense ko masakit sa ulo yung energy. So, isa sa kanyang karma pa, naiisip siya. Okay, hindi siya matahimik. At saka naiiyak siya. So, yung kanyang karma, may mga taong sinungaling sa kanyang buhay. Ito yung malungkot, okay? Because there's somebody that's really truthful to this person. At saka, yun nga, makikita niya yung halaga mo dahil napapalikiran siya ng mga tao na sinungaling at saka they are not awakened. And I feel they're really not prepared for this, to be honest with you.
So, naguguluhan sila sa mga partners nila or sa mga tao na nakasalamuha. Isa rin sa kanyang karma, matagal ang dating ng pera sa kanya. At saka lahat ay matagal, yan nasa-sense ko rin. At isa rin sa kanyang karma, they will not stand in their power, as you can see here, and they might encounter poverty in this lifetime too. Isa rin sa kanyang karma, guys, hindi siya maging masaya emotionally. At yun nga, nagsisisi siya kasi binaliwala ka niya. Ngayon nagkakaroon siya ng mga friends sa sinungaling. Okay, tsaka nakaka-attract din siya ng mga tao na hindi rin stable with regards sa pera. So, baka kasi nangyari dito is, ginagamit siya ng mga tao sa pera, okay, at siguro yung mga tao nakadepende sa kanya, laging drained yung pera, malungkot siya sa kanyang buhay, at saka, I really feel na kaya rin siya siguro nag-SPS sa'yo kasi maybe this person realized your worth now that you're gone. Okay, so talagang naglolong siya na somebody sana na mapagkakatiwalaan, somebody na hindi sinungaling, somebody rin na maka-Diyos, yun nasa sense ko kasi gusto niya ng divine guidance, okay? Baka kasi ko yung tipong tao na nagbibigay sa kanya ng magagandang advice talaga at tinulungan mo talaga siya sa oras ng pangailangan. So ngayon, nagkakaroon siya ng mga tao na kagaya din niya ng deceitful kasi first of all, yun yung ginawa niya sa inyo. Okay? Na instead na sana i-acknowledge siya yung connection, pinagtawanan ka pa niya. Okay? Hindi siya naging totoo sa'yo. So, kaya ngayon, galit ka sa kanya, ayaw mo na siyang pansinin. At yun nga, nasasaktan sila kasi, instead na mahalin mo siya, tulad noon, nag-iinis ka na sa kanya dahil sa mga masama niyang ginawa sa'yo. So, gusto niya ibalik yung panahon, pero I feel like it's too late already na the damage is done. At saka feeling ko kasi dito na malaki talaga yung ginawa niyang kamalian sa inyo. Hindi lang itong pambubuli. Meron pang, feeling ko may nagawa pa siyang iba eh. Okay? Hindi lang talaga nila nabanggit dito. Kaya yun nga, ayaw mo na talaga siyang maging kaibigan man. Kasi napakasakit ng ginawa niyang betrayal. So, hanggang tingin lang siya sa social media, hoping na sana mapansin mo. So, baka ito yung tao na nag-leave ng comment sa iyong produkto or pwede rin sa iyong following. Pero, hindi mo lang kasi napapansin. At saka, yan, I feel na naiiyak ka pa rin sa ginawa niyang kalokohan. Like, you haven't healed yet from him or her. So, hugs to you guys, okay? So, sana ma-heal na yung heart ninyo. It really depends on you if you will accept them back, to be honest. Pero kasi kung talaga napakabigat, I would suggest a pray kay God para maalis yung ganitong pakiramdam sa inyo. Kasi, hindi rin kasi maganda na nagtatago kayo ng ganyang energy, okay? So, take some time to heal. And anyway, I hope that this may give you some insight about your person, and God bless all of you.